Coming from an exciting episode primer, where good host Kat and Xander, radio personalities turned podcasters, share their own personal good stories. In this two-part episode, we dive deep into the intriguing question: are there still people who listen to radio? Join us as we explore the enduring presence of radio in the digital age, from traditional AM and FM stations to the rise of internet radio and satellite broadcast. We'll uncover how radio has adapted and evolved to maintain its relevance. Exciting how this conversation will turn out. Makakasama natin sa episode this week are radio personalities na galing sa magkakaibang generation. Joel Gorospe and Rod Marcelino will represent the industry veterans, and they both have the stories and experience to share. While Daniel and Teo are DJs with strong following in the digital space who will represent the Gen Z and millennials. This episode is brought to you by Sippin' Habits PH, a concept store dedicated to serving specialty coffee that transforms your usual coffee drinking into pure pleasure. Delighted to share that goodness with you in every cup, ensuring that each sip is a reminder of life's little pleasures. Check them out on Facebook and Instagram at Sippin' Habits PH. Start na raw. Start na tayo. Ang dami natin bisita ngayon. Oo, parang medyo crowded Oo. Sa ating panibagong episode, sa ating The Good Stories. Ayan, salamat Episode 2. Oo, thank you po dun sa mga nag-subscribe nakinig din po sa ating Spotify and all streaming platforms ng The Good Stories. Oo, maraming salamat po. At dahil nga ay nung nakaraan, sa ating first episode, nakilala nila tayo bilang mga taga-radyo. Yes. Ikaw mula sa DZXL 558. AM Radio. AM Radio. Ako naman mula sa FM Radio, sa 93.9 IFM. At mukhang maraming nabitin. Yes, oo. Maraming mga tanong tungkol sa radyo. Kulang na kulang. Oo. Nung last time natin. Yes. Kaya naman, para mapagbigyan naman natin ang ating mga ka-TGS, the good people. Nabubulol. Okay lang yan kasi ganyan pagka live. Di ba sa radyo? At saka may mga tayo ngayon. Makasama tayong mga veterano sa industriya. Dahil nga, pag-uusapan natin sa episode na ito, Kuya Sander, sa lahat po naman nakikinig sa atin, makakasama po natin ang iba't ibang henerasyon ngayon sa radyo. Yung henerasyon na yun, hindi ba nakaka-offend yan? Depende kung Gen Z ka or millennial. Na veteran mo. Ano ka ba? Ibig ko sabihin talaga doon, magagaling na sila. And syempre sa media, di ba, especially sa news, parang the more you age, parang the more you become seasoned. Yes, at saka parang mas credible. Yes. Di ba? Pagka mas may karanasan ka. Ayan. Sa radyo Oo. So i-introduce na natin yung nasa right side mo, Mami Julia. Ito na nga, ang program manager ng DZXL, mga ka-TGS. Kasama natin ngayon sa ating The Good Stories podcast, si Sir Rod Marcelino. Hi, Sir Rod! Hi, Sir Rod! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Gwapo talaga ng boses talaga. Mamaya gusto ko malaman, requirement ba? Na maganda yung boses maganda sa radyo. yung boses sa radyo. Ako naman gusto kong malaman kung sa kanila, may nakikinig pa ba ng radyo? Importante pa ba ang radyo? Dati, requirement yan. Na malaki ang boses. Ang gwapo talaga ng boses. Ba't ganyan? At syempre, kung meron kang veterano sa kanan mo, meron ka ring veterano sa kaliwa mo. Grabe naman talaga itong pressure na ito. nape-pressure ka. Mga ka-TGS. Panoorin niyo po kami sa YouTube, kung halimbawa nasa Spotify po kayo ngayon, para makita niyo po ang ibig kong sabihin. Nasa aking kaliwa naman ngayon, ang talaga lang namang ang program director. Kumbaga, kung gagawin nating liempo to, napakamasarap. Talagang nababad na talaga to sa industriya. Malutong naman. Marinated ba? Marinated ng ilang taon? Well marinated Kumbaga talaga. sa steak, parang mga aged. Yes. Ayan. Alam mo yung mamahalin. Mamahalin. Talaga lang naman.
Parang alak lang Wine. Oo, Mga wine. ka-TGS, ang ibig ko pong sabihin ay ang program director ng DWW 774. Ayan. Sir oo. Joel Gorospe. Gorospe. Sir Joel, welcome Hello. po sa the TGS. welcome The po TGS. sa akin. Yes. Winelcome yung sarili. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Welcome sa akin. Welcome po. I hope I like it. Yeah. Veterans talaga. Opo. Buti nga veterans eh. Hindi sinabing legend. Alam mo ba ibig sabihin ng legend Ano? sa Tagalog? Ano po? Ang legend, ibig sabihin sa Tagalog, buhay ka pa, alamat ka na. Parang ang luma masyado. Kulang na lang rebulto. Ayan. Salamat na imbitahan kami dito. Sir Rod, Sir Joel, ang tawag po natin sa ating mga tagapakinig ay mga ka-TGS. Ka-TGS. Yes. Alright. Ka-TGS. The good people natin yan. The good people. The good people. Opo, the good people. The good people. TGP. The good Joke mo to people, nung nakaraan TGP. eh. Oo. The good People. people. Ayan. Yan. Mga ka-TGS natin yan. Kung mararapati nyo lamang po, may tanong po ako. Agad-agad? Agad-agad. Oo, Kasi sige. para Hindi saan ba pwedeng tinawag kape silang- Kape ba? Sandali lang. Kape? Mamaya, Gusto mo mamaya. kape, sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 6 Ako din, tayo. ha? Oo. Lahat ba hot? Oo. Hot lahat? Yes. Or may Hot cold sa din? akin. O sige. Ice. Ice. Ay, parang nainggit ako. Ice na lang. Ice na rin. Sige. Ice Papadeliver tayo, ha? Pagka medyo bata-bata daw, dun mo rin makikita yung gustong drinks, eh. Pag daw medyo hot ang gusto, patito na yun. Sige, cold talaga, sir. Ano lang, medyo. Sige. Hindi masyadong halata. Papadeliver tayo. Oo. Habang nag-order si Kuya Sander, going back, gusto ko lang po itanong, dahil nga talagang ang bulong sa amin, at kami din naman, nasaksihan naman namin kung gaano kayo kabeterano. Sir Rod, ilang taon ka na po sa industriya ng radyo? Your Honor. hindi ko na pumasok ako 1996, 97, hindi mga ganon. Grabe, no? Ilang taon yun? Ilang taon yun? 1996. Yeah. Teka lang, As- akong as- tanong. as- Magko-compute. Oo. 28 years. In the industry. Industry Sa, radio. Kuya Rod, sa probinsya yun. Sa probinsya, sa Zamboanga. Nagsimula. Zamboanga. Yeah, sa Zamboanga. Mm-hmm. As DJ. O DJ. bilang disc jockey sa isang FM. FM. Nag-FM ka po bago ka mag-AM po. Yes. Grabe oo. galang ng po natin. Talagang, Oo nga eh. ewan ko ba, Nag-FM. galang ba to? Parang nakaka-insulto na ba? Ang okay. Okay. Mag-uumpisa ka sa disc jockey. Pagkatapos, papasok ka sa print. Maging reporter ka. Tapos maging anchor ka sa AM. Hanggang sa TV. Ganun pala yun. Yung hierarchy. Of needs. Oo, kumbaga, sa FM, yung magiging training ground mo. Pag nakita nila na, Pwede to. may potential ito, may talent to. So, parang lumalabas ba, Kuya Rod, na parang yung mga DJ, sorry po sa tanong ha, meron tayong kasamang DJ Na ipapakilala mo mamaya. Bagets. Oo. Parang it seems na pagka ba ikaw ay nag-DJ, parang may expiration. Before, oo. Kasi dati, iba yung yung pagiging DJ. Ayoko namang sabihin kahit sino. Pwede. Tama. Oo. Pero pag nakita na may potential ka, especially may boses, kahit nag-aaral ka pa lang. Student pala. Oo, pwedeng maging DJ. Sabi nga ng idol ko, Uy, talaga kasi mas nauna to kaysa sa akin. Oo. Ikaw ba, Sir Joel, ilang taon ka na po sa industriya ng radyo? Well, I started 1991 eh. Mas matagal. Pag college ko, kasi 1991 ako, nag-start na rin ako as a part-time job. Which is disc jockeying. Ay, andito na. Yung Oo. natin. Agad-agad. Ang bilis. Ayan, may ice coffee. Salamat. Sa babae ba to? Thank you po. Salamat. Salamat. Ano to?
Sip and Habits. Wow, Sip and Habits. Thank So, you. Sip ngayon, and yung Habits. coffee ay Thank you, thank brought you. to us by Thank you. Sip and Habits. Okay. Sip and Habits. Ayan, Sip and salamat Habits. ha. Thank you. Kuya Sander, libre ba ito? Baka mamaya. Libre to. Oh, thank you ha. Thank you, Sip and Habits. Sandali nga. Sip and Habits. Isip mo muna. Tapos Yung sarap. magiging habit So mo na good. siya. Sarap talaga siya. Totoo, ang sarap Okay, ng okay. Pampagising, pampagana. Yes. Yes. Yeah, I started May cream 1991. Sip and Habits. I started 1991 as a radio DJ in the province. Kasi ako, laki ako ng Pangasinan Dagupan City. Apo. Specifically Dagupan City. So, nag-aaral ako as an accounting student. Accounting student? Actually, mascom. walang Mascom, walang oo. mascom before eh. Noong panahon namin, ang meron lang is AB English. Pero hindi ko pinangarap kasi, kumakanta kasi ako. I used to sing. In school, sa church. Sa contest din po. Yes, ako. Contest na ikipag-compete din ako. Yung nga lang kasi one time, somebody said, ang ganda ng voice mo. Wow. Bakit gano'n? Dali muna. So, yun yung nangyari. Sabi Amateur nila, dati. pwede kang maging DJ sa radio kasi DJ pa before. So, I started as a DJ also. FM din. FM din. Oh. Yeah. So, I worked sa gabi as a DJ and then nag-aaral naman ako sa umaga. So, yun doon nagumpisa yung trabaho kong ganito, career. Actually, it's not career before. It's just habit or parang ano lang, trip lang, ganon. Hindi siya regular na work. Parang racket, Yes, sideline. racket. Parang Kaya ganun. nga sabi Oo. before sa akin, ano mapapala mo dyan? Kasi ganun noon, ng mga magulang namin. Ano mapapala mo dyan? Sa pagralan. Pag Lakihan yung DJ. sweldo. Alit ng sweldo. Oo, Kasi before, talent fee lang. Ang parang ganun wala eh. kaming pakialam sa magkano yung sinasahod mo as long as Mga nag-enjoy rich ka. kid ito, mga ito Kuya Sander. Ini-enjoy mo kasi pag music lover ka, tapos napasok ka sa DJ, napakalaking pribilehiyo yun sa'yo. At may sabi ni Rod na before we have a standard Yeah. Number one is voice quality, which is I believe 90%. 10% is yung galing mo, skills mo na lang. Ganon. Yun yung mga basis before. So talagang boses. Tsaka Boses di ba talaga. kuya, parang more on English ang FM dati? Actually, yes. Nung panahon namin, we are part of the what you call old school DJs wherein we are not allowed to talk in Tagalog. Ay, So, talagang dapat fluent ka in English. So, aaralin mo talaga yun. So, English talaga yan. No Tagalog at all, as in. Wala talaga. wala pala akong trabaho kung pinanganak ako noon. English. Ang sa amin lang, you really have to prepare yourself para doon sa programa mo ahead of time. Yeah. Or a day before. And then, yung player din po noon, Sir Rod, Sir Joel, paano? Ang Betamax. ginagamit Totoo namin bang noon, CD cassette talaga? tape. Betamax. We have cassette tape for the commercials. Same with you. Yeah. Oo. And then, meron kaming turntable. Tascam, mayroon sa Tascam. commercial. Hindi, actually, yung sa kanya, Tascam, medyo, Ano ano na lang, yun, oo. bago-bago. Yung sa amin Feeling ko, talaga, i-google ko lahat. yung mga nabang- turntable mo, doon mo magsasalang ng song. Ngayon, pag medyo yung karayom, medyo pudpud na, Tumatalon, no? tumatalon, lalagyan mo ng piso. Piso. Papatungan mo ng piso yung turntable. Yung mismo sa... Ngayon, kung iba puro mo. gasgas yung plaka, pupunasan mo siya ng alcohol. The difference before and now, mas madali ngayon. Kasi Yes. before, you have to play along, how do we call it? Yung mga medley na mga songs, para lang alam mo, gusto kong pumunta sa CR, sa comfort room, kailangan makapag-play ka ng, the best song for that is, yung isang song na Count on You by, Napakahaba. napakahaba. Oo. Kasi makakapag, Kapag CR. Sa mga pag-CR, Makakalabas ka break, ng booth. Yun yung buhay namin. And then, na-transfer ako ng Manila. Nakilala na ako sa Manila. Mga gano'n, nakilala rin ako kahit papano. And then, di ko alam, bigla akong nagkaroon ng twist. Sabi ko parang, hindi ako pwedeng tumanda sa pagiging DJ. Nakilala ka sa Manila, sir? Bakit? Kasi after that, nag-try na ako sa TV, sa news. Nag-TV rin ako News, TV5. TV5, yes. And then, Yung unang radyo nyo po, dito sa Manila. ang unang radyo ko is, pwede mo banggitin? Started here sa Star FM, Okay. 102.7. We're number 1 that time. Oh. When I transferred sa WRR 101.9 for life, that was year 2000.
siguro napakaswerte ko because nag-number 1 din kami. My baby before was... Baka ikaw ang ikaw pala. Lucky charm. Lucky charm. Tignan mo ang DWWW. Di naman siya. Di ba? Tapos ang Lipat ka na sa amin. Oo, baka ikaw hinihintay namin sa DZXL. Tapos Lipat ka yun, na sa amin. ano lang, di ba? Parang syempre siguro because we already have a family, naisip ko na kailangan magkaroon tayo ng, kasi hindi habang buhay nandito tayo sa FM dahil tumatanda tayo eh. Kasi ang tingin ko sa FM, hanggang may age limit lang. Parang ganun nga rin lang parang yung impression. siguro hanggang mga 35, ganyan ka lang. No. Kasi nagbabago, nag-evolve. Ang FM eh, not like before, di ba? So iba na rin yung siya sa ngayon. So, yun, hanggang napunta ako sa AM talaga, which is, ito na yung, TV muna, and then after TV, ito na, it's my 9th year, this year, sa DWWW 774. Oh, sabay pala tayo, sir. Yeah, kwentahin mo na lang. 1991 na ganyan. Hindi naman sa 1991. Sa DW. Pag ganun. 1991 to 2024 ngayon. That's 33 years. Wow. Oo. Matanda pa sa amin. Ay, hindi pala. Wow, Sa'yo. Matanda pa sa'yo. Oo. Konti lang. Grabe. Ngayon naman, Kuya Sander, kilala na natin yung mga guest natin na veterano. Siyempre, para pag-usapan ng radyo, may inimbitahan din tayo. Yes. Para naman sa makabagong generation. henerasyon. Yes. Kung bagay mga kausap mo, Gen, ano ba kung Gen kayo, kuya? Gen KKK. Grabe sa KKK. Oy, joke lang po Ano ba yung Generation X? Generation X. Baka ganun sila. Generation X. Gen X. Gen X. Tayo, Gen X, Y, Z. Patapos na tayo. Parang pang dinosaur pa na generation. Ayun po ang naririnig nyo na po ngayon sa ating Spotify podcast. Yung nasa left ko muna, no? Yung, kumbaga, ano ba, mas matanda o... Mid lang. Mid lang ba? Mid lang. Halos magka-age lang po. Yes. Si DJ Kichi, ayan, ng IFM. And syempre yung nasa right ko po ngayon, si DJ Kim Chuchay. Ayan. Akala ko si Mayor ng Bamban. Kamukha Mayor lang. Alice, ikaw kamukha ba lang. yan? Pero DJ Kim, pwede ba naming malaman ng iyong real name? Ang real name ko po is Daniel Casako. Ayan, si Daniel. Ayan, si DJ Kim. And then si DJ Kichi. Ako naman, ang real name ko ay Chody Veda Rosaga. Chody. Yes, Chody. Chody, ayan. So, una sa lahat, bago ba kayo napunta sa FM, kayo ba ay parang fan ng radio? Sa age nyong ganyan na bata? Ako kasi, Sir Sander, I started as a radio DJ sa school, campus radio. Campus radio. Kami yung pioneer ng campus radio sa school in Anong Baguio. school? University of the Cordillera sa Baguio. Doon ako nag-start. Then, wala akong idea at all about radio. Although sa bahay namin nakikinig ng radyo yung mama ko. Siya yung isa sa main reasons kung bakit ako nakapasok sa radyo. Kasi that time na nag-iisip na ako ng maghanap ng trabaho, a year before graduation, nag-iisip na akong makakuha ng experience sa work. Kasi diba, it's better na mas may high chance ka makakuha agad ng trabaho kapag may work experience ka na. Luckily, on one normal day, nakikinig yung mama ko ng radyo, napakinggan ko yung plug ng IFM Baguio. Naghahanap sila ng DJ na kakaiba. Kahit sino ka pa, lamang lupa ka, engkanto. Kasi teka, parang ako na to naalala ko pa yung plug. Kaya, Oo, naalala ko pa. Oo, yung mga description, di ba? Parang sakto. Engkanto, kakaiba. Oo, tapos sabi ko, baka ito na yung pagkakataon ko. So, nag-apply ako. Tapos, luckily, among those na nag-apply na almost 100 applicants, ako yung nakuha nila. grabe, palakso ka naman. Oo, diba? Ginalingan kasi. From IFM Baguio. Magkasama kami niyan. Actually, naging kami niyan, live-in partner Oo. for a year. Sa Baguio. Hindi, dito sa Manila. O Mga tapos, borders kami. paano napunta sa Metro Manila? Yung IFM Manila, ikaw? So, eto na, the good people, yung kwento. The good story. Oo, eto na yung good story. Kasi baka mawalan ako ng Hindi The good naman. story Oo. is- So, nag-DJ ako sa Baguio for 2 years. Kasi yung 1 year na yun, nag-aaral pa ako. Working student na ako that time. Tapos, the other year, after graduation. So, one day, umakyat ng Baguio yung FM director ng buong IFM. Tapos,
napakinggan niya ako, di pa niya ako nami-meet, napakinggan niya ako sa radyo. Akala niya, babae ako. Kasi boses babae yung ginagamit ko. Honestly, huwag ka magagalit. Although baka gusto mo rin naman yun. Oo, gusto ko rin. Nung napapakinggan kita sa IFM, akala ko babae si Kichi. Ayun Especially name niya Kichi. Ako din, ganun din Tapos ang nung nakita impression ko na parang naging common friend kita na parang ad friend, ito pala si DJ Kichi. Ano reaction? Ano reaction mo nun? Maskulado pala. Hindi, yun yung secret May ko. abs walo. Oo. Yes. Yun yung naging secret ko. Kasi, nung dinidiscover ko pa lang yung radio, parang sabi ko, ano kayang gagawin ko para maging unique ako among doon sa mga magagaling na jocks na. Because it's important. Oo, diba? diba? Na maging unique ka. Yes, para makaka-create ako agad ng name ko. So, yun yung na-discover ko na, kaya ko pala mag-transition from a male voice to a female. Oo. Parinig nga kami Pero nung... boses mo yan. Yes, Yun yung boses ko real talaga. Ito voice. yung normal voice pag ano lang. Tapos, Ayun na. So, pag nasa radyo na ako, babae na ako. Sige So, nga. pwede ba ako mag-intro? Kunwari, Sige. mga idol, magandang tanghali akong Idol Mong 211, si Idol Kitchi, dito pa rin sa Idol Mong Station, IFM 93.9 Manila. Ay, narinig ko na yan. So, ayun. To continue my story, napakinggan ng FM director ng IFM ang boses ko. Tapos, nung nag-meet kami, hinahanap niya ngayon kung sino yung isang babae pa na jock. Tapos, nagulat siya na, na lalaki pala siya. Tapos, bigla niyang sinabi, alam mo, pwede ka mag-DJ sa Manila. Before that, nung meeting na yun, minamanifest ko na mag-work sa Manila. Tapos sabi ko, oh my God. The power of manifestation. Yes, the power of manifestation. Tapos, nung in-offer niya yun, syempre, agad-agad, di na ako nagpakipot. Sabi ko, yes sir, right away, go, let's go. Dala mo na yung maleta mo. Ready na agad. Kaya naman, after a week, nag-decide na silang ilipat na ako ng Manila. Tapos, since then, 2011 yun. Naabutan mo pa ba yung sinasabi nila mga turntables? Actually, kanina na-amaze ako na kinukwento ni Sir Joel at Cassette siguro. ni Sir Rod. Naabutan mo? Hindi ko na naabutan sa setup ng radio, yung gano'n, yung cassette, yung turntable na yun. Hindi ko na siya na-experience. Kasi, nung pumasok ako way back 2009, automated na rin yung ginagamit naming software. So, lahat nakalagay na, even the songs, the commercials. Hindi lang CR ang pwede mong gawin. Oo, hindi na siya pwede gawin. Pwede ka na mag-canteen. Pwede ka umuwi. Pwede na umuwi, maidlip. Pwede ka umuwi. Umabot pa sa CD Remember? Yeah. Kasi after the turntable, after the Tascam, ang sumunod CD. CD, oo. Yeah, CD na, naging CD na siya. Naabutan ko yung mga albums ng mga artista pag naglo-launch sila. Yan. Dapat yung mga sign, may mga autographs. Yan. Pero yung ikaw mismo maglalagay ng CD, katulad ng ginagawa nila ni Sir Ron. Hindi na. Siguro kung ako yun, mahihirapan ako. Kasi pag first time mo na pumunta isang radio station, pag nakita mo yung setup, ma-overwhelm ka sa dami ng buttons. Yes. Kaya ang galing nila, Diba no? ang galing nila? Oo, Kaya ang talagang galing. veterans talaga. Yes, naman. Hands down. Nalakutan natin. Veterans Memorial Medical Center. Hindi, joke lang po kuya. Ginagalang po namin kayo dito. Inospital mo At syempre, medyo mas younger lang ng ilang years sa iyo. Hindi nagkakalayo. Hindi naman nagkakalayo. Excuse me po, dadaan ako. Si DJ Kim Chuchay. Hello! Ayan, na ang waistline ay parang 12 lang. Wala, hindi naman po. Kung okay lang itanong, alam kong medyo tabu na itanong sa babae ang age nila. Pero ilang taong ka na ngayon? 22 po. 22 pa lang. Akala ko sasabihin niya, Your Honor, hindi ko po maalala. Ay, parang inisip ko pa. Check ko po. Wala bandila dyan. Check ko po. Ano naman ang good story mo sa radyo? Nag-start ako through yung sa friend ko po kasi dramatista siya sa Dear IFM. Oh, So, yung nagre-radio drama. Yes po. Yes. So, even before po, gustong-gusto ko na talagang mapakast. Kahit, basta gusto ko lang po marinig yung boses ko sa radyo kasi isa po siya sa dream ng father ko. Oh. Yes po. So si Father yung listener. Yes. Yun yung pinaka-goal ko sa kanya kasi sabi ko sa kanya, pangako ko sa'yo na magiging para DJ. Yes, magiging DJ ako. Kasi lagi po siyang nakikinig sa mga DJ. May local po sa amin na radio. So, ang nangyari, even senior high po ako, nag-try po ako nung grade 12, may immersion pong tinatawag Kasi yun po yung bago sa K-12 curriculum. So, Anong school yan? Hindi niya po alam. Ito po, this time, alam ko na po. Sa South City Homes Academy po ako nag-start. Sa Laguna po, Binyan. K-12 ang pinag-uusapan natin. Yes po, naabutan bagets po na kasi bagets. ako nun Kanina turntable.
Ngayon. Parang na, ano ko, parang ang tingin ko sa kanya, apo natin. Grabe naman po. Hindi naman po. Hindi naman halata. Anak na lang. Anak. Sa'yo, Joe, pwede. Ako pamangkin na. Palaban po si Sir. Ako kapatid lang. Kapatid lang. Kaya minsan. So, going back po, nung na-try ko po. So, tuwang-tuwa ako kasi nakapasok po ako noon. Immersion pa lang po yun, pero tuwang-tuwa na ako. Sa labas pa lang, nakikita ko, pinipicturean ko na siya, tapos sinisend ko agad sa tatay, nandito na ako kahit hindi naman ako sa loob. Nandito na ako, tuwang-tuwa na siya, tapos i-broadcast niya yan kasi mayabang yung tatay ko. Siguro, proud siya. Parang, yung anak ko pero hindi naman ako nagsasalita. Sasabihin lang, oy, makinig kayo basta local radio po sa amin yon. Nag-visit ka lang doon? Kahit nandun na po ako sa labas, tapos nung nangyari po, nakapasok po ako, naging scriptwriter po ko nila. So, student ka pa lang noon? Student pa lang po ako noon. Kasi po, immersion po, para po siyang OJT. Parang stories din nila Sir Rod at nila Sir Joel. Student pa lang sila. Student din? Yes, student. Ako din, actually student. Ikaw ba? OJT na sa amin eh. Kumbaga parang school requirement. Ayun po yung nangyari sa akin. Hindi pa part-time ang tawag. Part-time. Part-time. Wala kasing OJT. Hiyang-hiya nga kami sa inyo Parang naglalaro lang kayo noon. Kami seryoso. Pero mag-a-apply ka, mag-a-audition ka. Oo. Isasubmit mo yung tape. Yes, may demo ka. May demo ka. Tape ang gamit. Cassette tape. Grabe. Kilala mo pa ba yung cassette tape? Alam ko naman po yung itsura niya kasi napag-aaralan po namin siya sa course namin. Napag-aaralan na lang. Napag-aaralan. Pero pinapakita naman po. Sa museum, no? Napunta po kami ng mga museum, mga ganun po. Can't imagine, Kim. Pwede ba mag-walk out? Siguro sobrang Sa proud episode ng na to. father mo ngayon. Yes po, sana. Na ngayon nasa radyo ka na talaga. Kaya Totoo na sayang talaga lang to. din yun. Sayang lang. Bakit sayang? Kasi nawala na siya. But for sure. But for sure, very proud siya. At Katuparan ko napapakinggan ka niya. Yes. Anywhere. Bakit? Kasi hindi lahat nabibigyan ng privilege, nabibigyan ng talent like you, tayo, na magsalita over the radio. Alam niyo ba yon? Napakarami, libo-libo ang nangangarap na maging parte ng industriya natin. Pero hindi lahat nabibigyan. Ng pagkakataon. Even those, yung mga graduate ng yung Mascom, di ba? Broadcast, mga ganyan. Hindi lahat. Hindi ibig sabihin na broadcast journalist, graduate ako ng broadcasting. Pwede ako? Hindi lahat nabibigyan. So, still a talent talaga, yung gift talaga yan sa'yo. Tulad mo, ayan, gift sa'yo yan. For you talaga yan. Yes po. Eto nga po, may share lang din po. Kasi di ba po, nag-try po ako mag-audition sa Dramatista. Kaso hindi po ako, nakuha. Pero mag-apply ka ngayon, kuha ka. Nag-apply na po ako, nakuha na po ako. Nice. Yun po, nakakatuwa lang. Sa IFM. Sa IFM po mismo. Dear IFM. Dear IFM naman po. Programa po siya. Siguro nga po sabi sa akin ng friend ko na siguro kaya hindi ka nakapasa kasi meant to be ka maging DJ. Yan. Totoo. Yun yung... Ine-ere na ba yung drama? Iba yung Ine-ere na. So, meant to be. Meant to be big word. Parang feeling ko may naalala siya. Pero yung mga ka-generation mo, let's say, mga ka-22 years old. Oo. Tapos sa likod. Usually po kasi lahat ng mga kabatch ko po nasa marketing side na sila, scriptwriters po, mga social media managers, since digital na po kasi talaga tayo ngayon. Meron pa rin po akong friend doon, yun, dramatista nga din. Nasa radyo Nasa din. radyo po. Yun po yung maganda doon Sample nga, kasi yun yung masyadong curious sa drama. Sa drama. Pwede mag-sample, halimbawa. Kunwari po. Anong ano si lang po Alicia? yun? Pwede ba natin gawin? Halimbawa ako yung tatay mo. Sige po, sample. Pero first time ko rin to, live dito sa TGS. TGS. Tama. Pero dapat may mag-intro. Ayan. Ikaw na, isang veterano. Sige. Okay. Veterano May pressure. Okay. May pressure. May lights. Ikaw mag-ano. Okay, sige. Ako Sige. naman. Okay, lights. Camera. May camera. Radio drama. Kaya. Action! RMN Drama presents Alice Siya. Bumukas ang pinto.
Makalumang. Yung pinto ba? Parang Yan na. Alice, ikaw ba yan? Opo. Anong oras na? Ginagabi ka na naman. Nag-aaral ka pa ba? Opo pa. Ang hirap po kaya nang hindi nakapag-aral. Bakit tumatawa ka? Pwede. Mahirap yun, no? Yung parang impersonation, no? Parang yung voice acting, medyo mahirap siya. Hindi siya para sa lahat. Yes, totoo yan. Pero yung drama talagang halatang lumang-luma. Lumang-luma. Yung sound effect. Kasi before, di ba, Sir May Rod? lakad pa, oo. Ganun talaga yung drama before. Yeah, oo. Well, until now naman, kasi may mga drama din ng RMN sa mga probinsya. Na ganun pa rin yung style. Yung karamihan ng mga sound effects na ginagamit. Live? Oo. Manual live. pa rin. Diba? Manual pa rin yung paggamit. Yung ganun yung Mas pintuan? kasi baka Ganun mas ba may yun? tsempo. No, mas may tsempo. Yes. Kesa yung parang digital editing mo siya sa post-prod. Actually, marami pang tanong doon eh. Parang, nabalitaan ko, lagi ka na lang daw nasa farm. Ay, meron pa. Meron pa. May drama. Ayaw niya pa talaga magpatigil. Ang daming baong Opo, tanong. lumaki po ako sa farm. Alam mo, sir, magpapatuloy niya naman yun kung hindi ka natawa eh. Speaking of anyway, speaking of yung ganyang imitation, voice imitation. Alam mo ba na meron tayong staff dito na ikaw ang idol sa radyo? Ah, talaga? Kaya kanyang gayahin, di ba nag-sample ka kanina? Oo nga. Tatawagin natin si Thor. Sige, Si Thor sige. Ganchero. Ibigay mo yung Ayan. kamerang hawak mo Sige, kay gusto ko Direk. marinig kung Halika gaano dito. siya Ayan, galing. dali na. Oo. Ito naman to, parang hindi Oo nga, nakakape. para naman tong para naman tong others. Hindi ka namin bibigyan ng sipin habits. Ang ganda. Eto, gamitin Sige mo nga, tong oo, mic. ito nga. Ayan. Yes! Yay! Parinig ng Uy, alam. Parinig ha. Meron na tayong merch ha. Tingnan mo Ayun naman. May nga, no? t-shirt The Good at Stories may cap. shirt tsaka cap. With the Good Stories Club, dapat membro kami dyan. Oo, Yes! Kasi nag-guest kami. Oo naman Oo po. naman. I-order ka namin, kuya. I-order pa lang. Ayan. Eto na, Ito go na. DJ Kichi. Ayan Wow. na. Go DJ Kichi. Wag niya, baka mawalan pa ako ng trabaho. Baka mawalan ako ng trabaho. Ayun ba. Hello mga idol. Yun lang po, thank you. Ano ba yan, Alexie? Ano ba yan? Hindi, pagka medyo hindi siya nahihiya, kayang-kaya kanyang So, i-impersonate. pati yung ang orasan. Ang oras. Oo, dapat. Kayang-kaya niya yun. Sabi nga nila, di ba, parang imitation is the highest form of mockery. Hindi, flattery. Ng flattery. Flattery. So, parang ibig sabihin, pag ginagaya ka raw, ibig sabihin, nagmamark. Totoo naman. Ibig sabihin, nakakatuwa idol din ka. naman. Yes, Oo. oo. Diba? Diba? So, di ba nabanggit niyo po kanina, Sir Joel, Sir Rod, na parang, di ba yung... Joel na lang, Joel. Hindi naman nagkakala yung mga edad natin. Si Kuya Joel. Hiyang-hiya naman po ako sa Joel na lang. Sir. Hindi, legend to. Talagang legend to. Kasi yung sa wall ng ABS-CBN, di ba kung nakikita mo sa mga vlog ng mga artista? Yes. Yung picture niya, nandun siya. Yung picture Nagpa medyo... number 1 sa MOR. Huwag nating kalimutan. Pag napadaan ka sa wall ng ABS, nandun yung picture niya. Grabe. Ng mga lumang DJs. Lumang DJs! Okay na Ba't mo nilagyan ng luma? Ng mga dating yung part of the history of the company. Nandun siya. Actually, yun yung pinaka sa buhay ko na nakilala kasi ako doon. Anong Kasi pangalan niyo po tumatak doon, yung sir? pangalan ko sa tao. Na until now, yung mga may edad na noon, kilala pa rin nila ako. Ano pangalan niyo po? Danny Bravo. Ganun ang pangalan ng mga DJ dati. Ikaw, Julia Barreta. dati. Pero ngayon na lang, Mami Julia. Mami Julia. Sa inyo ba, Sir Rod, sa Zamboanga, ganun din? Ganon din. Ano pangalan? Kasi Anong gamit mo noon? Oo. Kung ano yung ginagawa o ginagamit dito sa Manila ng sister station namin. Yun sa mga probinsya. Ganun din. din. Oo. Ano po yung pangalan niyo Oo. dati as a DJ? Nag-umpisa ako sa Alex Rivera. Layo, di ba? Tapos, eto pa. Pasample ka, sandali pasample. Alex. Parang pag Pwede ba telenovela yung pasample? pangalan eh. Oo, parang dalawa. Alex Rivera, layo. Paano nakalimutan ko? Nakalimutan ko po, Your Honor. English. English. Ay, wow. Hello, you're tuning into 97.1 Campus Radio with your good body and radio, Alex Rivera until 9. Ganon eh. Yung Alex Rivera, parang Tapos, Grabe. tapos, yung pala, may totoong Alex Rivera. kasi... Sa probinsya namin, nang ginagawa niya, kumukolekta siya ng
greetings kasi mahilig magpabate. Di nga, shoutout na, di ba? Totoo. Oo. Tapos naniningil siya. Nagamit pa. Nagamit ka pa. Siya yung nasa radyo. Yun, no. nagamit. May mga screen name din dati. From Alex Rivera to, kasi naging sa kabilang stasyon, nag-uso din yung Papa Rick. Ikaw si Papa? Papa Rick. Naging Papa Rick din ako dati. Their name. So, eto, Danny Bravo, Julia Barreta. Ito naman ay Alex Rivera. Yung generation natin, Mami Julia, kasi nung pumasok tayo, yun yung time na yung mga pangalan ng radio DJs, nakabase siya sa mga pangalan ng sikat na artista. Okay. Kaya siya naging Mami Julia Barreta. So ako naman, nagsimula ako as Kichi Daldal, mula kay Kichi Nadal. Yung singer na yun. Kichi Daldal. Kasi di ba, madaldal sa radyo. Siya naman because of Kim Chu. Siya naman Kasi parang chinita. Palitan nyo na yung pangalan ito. Ano na? Alice Kim. Bakit pwede? Alice Chu. Oo. Alice Chu. Uwi ka na. Di ba, Alice pa rin. yung quality nung kanilang voice talagang parang, bass Iba, ko, bass, Grabe, mabaho. iba. Mabaho ha, bass. Parang kikichi. Sa amin medyo ano na eh. Parang, Cute na. pa-cute na. Kasi yun yung mga gusto ng mga Gen Zs. Paano ulit yung reaction, sir? Ganon. Parang gusto mo mag-walk out. Kaya, nag-name ng Danny Bravo because my voice kasi is big, right? Yes. Tapos may authority. Parang Yes, ganon. totoo. Parang laging seryoso. Ganon. So, kaya, di ba si Johnny Bravo before is Yung macho-macho na cartoons. di ba? Tapos, hi, this is Johnny Bravo. Yun. Binagay din doon sa name. Yes. Pero hindi sa itsura. Sa name. Sa name lang. Grabe. Kung sa generation niyo po, sirs, ay napakalaking factor ng boses. Sa generation niyo ba? Natin, actually. Oo. Pero kayo ang sumagot. Yung mga bagets na DJ. Oo. I would say, yung generation natin, nung time ko, ang unang hinahanap talaga personality na. Personality-based na siya. Yung boses na lang ay second to third na lang na requirement siya. So, maganda pa rin na magandang boses mo, pero much better kung may personality ka. May distinction. May distinction ka na and you can do different personality dun sa boses mo. Malalaro mo siya. Kaya nag-develop yung boses ko into this. Doon ba sa babae mong boses, may nanligaw na ba sa'yo dahil sa babae mong boses? Marami na akong nabudol. Parang mga 100 Talaga? na yan. Hindi ko alam kung good story ba siya. Sige nga. Sige. Una-una, naalala ko, nung lumipat ako ng Manila, morning jack ako noon. So, madalas nakikinig sa akin yung mga security guards, yung mga gising pa mga gising na ng umaga. May one time, bumisita siya ng station. Wow. Umaga pa lang Security talaga. guard? Security guard siya. After duty niya, dumiretso siya ng station. Tapos nagdala siya ng pandesal, meron pang bulaklak. Kasi balak niya manligaw. Tapos nung nakita ka? Oo, tapos nung nakita niya ako, nagulat siya. Para pag gano'n siya, akala daw niya, babae si DJ Kichi Daldal. Tapos, nagulat siya, na lalaki pala. Kasi, nung time ko, hindi ko pa rin i-reveal yung picture ko dati. Hindi pa ganun ka-boom yung social media eh. Kasi ngayon no? Kasi ngayon talagang, very, na tayo into that na diba? So, dati may option pa ako na, pa-mysterious yung effect natin. Yes. Although may Facebook na that time, pero hindi pa talaga siya sobrang lahat ay nagpe-Facebook. So, naitatago ko pa siya. So, isa yon sa mga na-experience ko sa listener na akala nila babae ako. So, punta ng station, bumisita. Meron namang one time na interview ko isang sikat na basketball player sa PBA. Tapos, na itatago mo sa pangalan. Itatago natin sa pangalan. Taray! Basta malaki siyang mama. Malaki siyang mama. Tapos, after ng interview, dahil yung boss ko ay nag-work din sa PBA as barker, si Sir Robster Evangelista, hinihingi niya yung number ko. Personal number? Personal number ko. Parang sinasabi niya, Rob, sino yung DJ mo na kinausap ko? Pwede ba mahingi yung number?
Kasi akala niya. Kasi akala niya babae ako. My God. Oo, kasi yung atake ko sa radyo, babae, medyo malandi kasi ito yung gusto ng ano, 'di ba? Ng mga nakikinig maano sila may engage sila lalo na parang, ang sexy naman ng boses niya, siguro maganda. Ini-imagine kasi nila, tayo mga radio DJ, akala natin boses lang, pero when in fact, figuratively and literally, visual din talaga ang radio. 'Di ba? Pag naiisip natin yung mga DJ sa salita, may ni-imagine tayong image nila So, parang ganun din yung nangyayari kapag every time narinig nila yung boses natin. Kami dati, may kasama ko dati nung nasa FM pa ako. Babae naman siya. Pero boses lalaki. 'Di ba? Baliktad. Oo. Pero hindi siya ang character niya po sa radyo ay lalaki. Babae. 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 Kaso nga lang, yung boses niya, pag magsasalita na siya, mag-a-adlib na siya sa on-air. Buong-buo. Buong-buo. Kaya ang tawag, pag may mga caller, ang tawag sa kanya, sa ere, Sir, galit na galit siya. Galit insulto Grabe. Ang laki, sa sobrang laki ng boses niya. Kasi dati, sa panahon namin ni Joel, ang mga babae, inilalagayan sa gabi. Kasi yung mga program na medyo sexy-sexy. So, 9 to 12, di ba, Joe? Yung mga ganong oras. Pero yung mga lalaki na disc jockey, sa morning yan. Karamihan sa prime time na oras. Bakit? Dahil maingay, ganon? Hindi, kasi dati, ang target natin, bukod sa yung target market ay DE class kami dati, pangmasa, yung namin, stasyon. Ang isa sa mga tinatarget natin na listener ay more on female. Kaya, noon, yung mga DJ, kung mapapansin niyo, ang lalaki ng boses. Kasi isa yan sa plus point na talagang makukuha mo yung atensyon ng mga babae. Because before, na makinig. Yung difference na sinasabi ni Sir Rod, before kasi, walang Facebook, di ba? So, walang camera, no, nothing at all. It's just the voice. So, tayo sabi mo nga, yung imagination kasi gumagana. Halimbawa, nagsasalita si Sir Rod. Ini-imagine na nung... Gwapo. Ito kamukha siya. Parang ang puti-puti. Parang gano'n. Sino? Parang si Tom Cruise. Parang gano'n. Hindi, totoo yun di ba? Kaya nabibighani sila because of sa voice mo lang. Yung voice mo lang, nakakatch mo na yung attention nila, di ba? So, yun yung kaibahan before. Pero ako, Sir Joel and Sir Rod, to be honest, may konting pressure din doon kapag syempre ina-expect nila as radio DJ, ang ganda ng boses mo, 'di ba? Tapos pag nakita ka, maganda ka rin siguro kasi lagi nila na-assume na pag maganda ang boses mo, maganda ka rin or pogi ka rin. So parang ako, medyo may konting pressure kasi syempre, ngayon bago na may mga events na tayong pinupuntahan, hindi na lang sa radio nakakulong, lumalabas na on Facebook Live, on TikTok, and other social media platforms. So medyo, minsan parang, teka lang, baka ma-disappoint sila kapag nakita nila ako kasi nag-a-assume sila or nag-expect sila na siguro makinis siya, maganda siya, matangkad siya, matangos ilong, ganito, ganyan. May certain standards sila. Yes. Na, sa akin naman, kung ganun yung pressure sa'yo, pressure sa akin, di ba, pag DJ ka, kailangan maganda yung boses mo. I mean, pag kumanta ka, hindi ako singer. Huwag kang Parang di ba kapag may pestahan sa amin, uy, kanta ka nga. Kasi di ba kasi DJ ka? Kasi ito magaling kumanta. Oo, ganun. Actually, hindi lahat ng DJs kasi marunong kumanta. Radio anchor na lang. Radio anchor. Hindi naman lahat. Maganda yung boses pero alam mo, hindi kasi yung ganda lang ng boses sa pagkanta yung tono mo. Tone deaf ako. Yun ang hindi nila naintindihan minsan, di ba? Sorry, natatamaan ka ba? Gusto mo pasampulin natin siya. Ako din Kaya siguro yung yung pagka-unique na sinasabi nila, pagtatanungin ako, anong kaibahan mo sa DJ? Siguro kasi kaya ko sumayaw. Yun lang. Kaya kung parang bigyan mo ako ng ibang talent, kaya ko magdrama, kaya ko sumayaw. Pero technically hindi dapat siya requirement. Yes. Diba? Hindi talaga dapat doon sa trabaho. Pero ngayon kasi, dahil nga, may on-ground kasi. May on-ground. Tsaka parang nag-transform na din, Kuya Sander. Diba? Yung radyo ngayon, hindi na lang basta radyo na mapapakinggan mo. Totoo yun, yung mapapanood na tayo sa social media platforms. Ang dami ng, hindi na sikreto yung mga itsura Wala nang mystery. Yes. Was it challenging the first time na kailangan na po, kailangan nang mapanood yung itsura natin. Yes. Makita. Parang na-disappoint si Sir Rod. Was it challenging at first, sir? Hindi na. Hindi.
Kasi prepared. Yeah, pag sa FM ka, ang daming expectation from your listeners, di ba? Kasi talagang ina-idolize ka. Dati celebrity yung mga DJ. Paglabas ka at nalaman nila na ikaw, hahabulin ka. Ay, magpapapicture, magbibigyan ng merienda, pupunta doon. May mga fans club pa nga dati yan pero kasi kami ngayon, dahil sa edad na rin namin ni Sir Joel, lumipat na kami sa AM. sa AM na hindi na masyado yung market natin sa AM. Hindi sila masyadong interesado doon sa physical Oo. Mas nandoon sila sa content. Okay, totoo. Sa AM. Sa AM. Sa informasyon na makukuha nila. Di ba kaya nga lumipat tayo? Kaya, alam natin, lalabas na yung itsura natin. Yung sinabi ko kanina, di ba sabi ko, sa FM, may hangganan lang yan. Kasi mag-i-evolve talaga siya. Yes. Pero totoo yung sinasabi niya, may katotohanan po yun. Yung sinabi niya, kung nasa, ako ngayon, sa panahon ninyo, may, fear. Kasi alam kong hindi ako gwapo Kaya nga nag-DJ ako, di ba? Sa radyo lang. Excuse me, kaya nga nag-DJ ako Kasi gusto kong itago yung itsura ko. Hindi confident sa Hindi ka nag-TV before. Before, nabubulag ang listener. Even sabi mong hindi ka kagwapuhan, because of your voice, they will love you. Yeah. Pero di ba, Kuya Joe, nag-TV ka rin? 5 seconds. Anong 5 seconds? Anong 5 seconds? Yung sabi ko sa inyo, after FM, so parang may nag-offer kasi na, TV5 is looking for field news, reporter. field reporter. Sabi ko, di naman ako, mascom. Accounting Subukan mo lang. Kasi marunong ka naman magsalita. Ibig sabihin, marunong ka na magbalita because at saka magsulat. Before kami sa TV5 nagkaroon ng how do you call it? Integration. Yes, between radio and TV. TV. So nagre-report kami sa radio, nagbabalita ako sa radyo, sa TV, nagka-programa rin ako before. So natuto na ako ng natuto. Yung nga lang, sabi ko, tinitignan ko yung sarili ko, parang hindi pa rin. Hindi mo feel. Kaya, ikaw mismo. Di ba, hindi sa totoo lang, sa news kasi, seconds lang ang pinag-usapan dyan. Sa paggawa ng balita, hindi ka pwedeng lumagpas ng 2 minutes. Kung lalagpas ka man, very rare yung story mo. At yung itsura mo, lalabas ka lang dyan, 5 seconds, tapos ka na. Kaya sabi ko nga sa'yo, pang TV ako, 5 seconds lang. May standard pala na 2 minutes. Sa primetime newscast. Primetime newscast. Kasi ang dami commercial. Dami commercial, dami report. So, may oras din. Nagkasama kami ni Sir Joel sa labas. Nung reporter din ako sa kabilang istasyon, si Sir Joel, nakakasama ko rin siya sa labas before. Pero magkaiba kayo ng network? Magkaibang TV5 ABS. Nagkakasama kami sa coverage. Yes. Yun, tapos noon, after TV5, yun, tinanong ako kung gusto ko pa raw bang bumalik sa radio. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko na sana sa TV lang. Naghahanap ako dati ng lilipatan. It so happened, blessing lang. Yung nga, napunta ako sa 774 through Mr. George Castro, yung DJ din natin, radio anchor natin, and Mr. Fred Davis. So, nabalik ako sa radio. And Sir Rico Canoy, Mr. Rico Canoy. Kaya nabalik ako. Actually, matindi pa yung balikan na yun. Trinay lang ako ngayon, magbalita ka. Pag hindi ka pumasa doon, hindi ka nakukunin. At nagtuloy-tuloy na yun. Nung narinig ako ni Mr. Rico Canoy, sabi niya, ay, ang gwapo. Ay, hindi. Sabihin, ay, ang tangkad. Sabi niya, kunin na yan kaagad. Alam mo, Mami Julia, buti pa sila Sir Joel and Sir Rod. Hindi sila nakaramdam ng challenging. Hirap. Sa pag-transition kasi nag-evolve nga ang radio, di ba? Yes. Ako kasi naabutan ko yung transition from traditional to digital. Kasi I started way back 2009. So, nung mga panahon na Cassette pa. Traditional pa talaga, di ba? Hindi pa nagsa-social media. Wala pang mukha. So, boses lang muna. So, naabutan ko yung pressure na kahit magdi-digital na, kailangan na magpakita ng mukha. Nandun na yung, sa advertising part, kailangan, as a personality na binebenta ka, kailangan malinaw yung personality mo kung ano ka. So, di ba, nagboboses babae ako, but I look like a man. So, kine-question ako, how do we present you doon sa mga possible clients?
So, yun yung naging dilemma ko doon sa transition na yun kasi nakikita na yung mukha ko. Confusing for some people na hindi pa talaga ako napapakinggan, hindi pa ako kilala. Kasi bakit boss babae siya? Tapos mukha siya lalaki, diba? Hindi siya ideal or hindi siya yung normal. So, I have to think some ways para ma-connect ko pa rin yung ginagawa ko doon sa mga tao para mas maintindihan nila, ito pala siya. Kaya ganun pala siya. So, nakaisip ako nung ginagamit ko ngayon, hindi ko lang sinasabi yung pangalan ko, meron na siyang parang karugtong na, ako si Idol Kitschy, ang idol mong 2 and 1. Yeah. Ayan. So, parang, I represent 2 people in one body. Parang, at the same time, nakukuha ko na rin yung other community, which is the LGBT community. So, ayun yung naging way ko para makasabay ako dun sa pag-change ng traditional to digital and still continue my job. At saka yung demand. Sa amin, ako yung transition medyo mahirap. Because DJ ako diba? And then magti-TV ka, reporter. So, napakahirap yung transition ko. At the same time, I am not a mass comm grad. Diba? So, medyo mahirap for me. Yung technicalities. Technicalities like paano ka magsusulat, television yan. So, ang laki ng adjustment na ginawa ko. Until yung sabi ko, paano gagawin ko rito? Nagkaroon lang ako ng parang nag-usap kami ng supervisor before with TV5. Sabi niya, sige, ganito na lang. Siyempre kasi hindi marunong magboses yung... Hindi ko naman sinasabing hindi sila magaling. But what they want is a perfect voice to voice the news. No? So sabi ko, sige, ganito na lang. Turuan niyo kong magsulat. Tuturuan ko lahat ng reporter na magboses. I started there. Win-win solution. And I joined seminars. Talagang, inaral ko talaga siya. Nilagay ko sa isipan ko na, kasi kung hindi ko gagawin ito, hindi na ako makakabalik sa FM. Because tapos na yung career ko sa FM Yeah. Parang ganon. So I need to do this for myself and for my family. So, nag-decide ako nun. Medyo pressure din yon. Kasi, syempre, pag sinabi mo sa media, sa news and public affairs, iba ang usapan dyan. Yes. Tama. Diba? Iba rin ang usapan dyan, iba rin ang usapan sa pagiging DJ mo before. Yung medyo mahirap siya. And yung attitude. Kasi how will you present yourself? Yun ang mahirap doon. How will you present yourself? Dati, syempre, lalaki ng mga tao, di ba? Like, yung mga sikat na mga news reporter, di ba? Sander, news anchors, gano'n, nakakasalamuha mo, gano'n. So, medyo mahirap. Ibabagay mo rin yung sarili mo. Pero napag-aaralan naman siya. Sir, hindi question ko lang, di ba from FM na parang medyo more on light lang po yung binobroadcast nyo before? Actually, before wala kaming balita It's more on greeting, Music it's more lang. on Music. anything under the sun. You ad-lib about the song, you ad-lib about, the weather today, what's going on. Trend. Yes. Pero kung ganun, kuya, ngayon po, kayo po ay mga masasabi nating batikang komentarista sa radyo rin. Meron bang parang fear na parang, alam mo na, yung safety ng journalists sa part po ninyo? Yung program nyo po, opinion mo, opinion ko. Yeah. Nagkaroon ka na ba, sir, ng death threat? Yung mga ganun, Siya death muna. threat. Oo. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng death Sa threat? probinsya dati. The Good Stories is a production of 360X Studios, the creative digital content channel of the Arman Networks.